sinasabing ang Chinita Princess at ang isa sa mga pangunahing haligi ng noontime show na It's Showtime na si Kim Chiu ay opisyal na isinailalim sa isang suspension. Live television na isang mapanganib na sining, walang safety net doon, walang take two at walang pagkakataon na i-edit anumang salita o kilos na lumabas na sa ere. Ay may sariling nakapakahigpit na code of ethics ang broadcasting standard. Ang mga Gaano nga ba katotoo ang mga balita na si Miss Kim Chiu ay suspended sa It's Showtime at ang dynamic live television sa Pilipinas na patuloy na yumayanig sa mundo ng showbiz at sa noontime. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So pinag-uusapan po online at trending na pinag-uusapan online ang sinasabing issue patungkol sa suspension nitong si Miss Kim Chiu. Totoo nga ba ang lahat ng ito? So yumanig po ang noontime stage ng 2026 noong July 6, 2026. Ang mabilis na pagbabagong mundo ng Philippine entertainment ay nakaranas ng isang matinding shockwave nang lumabas ang mga ulat mula sa iba't ibang prestiyosong broadsheet at online news portal, particular na Daily Tribune, na nagsasabing ang Chinita Princess at ang isa sa mga pangunahing haligi ng noontime show na It's Showtime na si Kim Chiu ay opisyal na isinailalim sa isang suspension. Para sa isang artistang kilala sa kanyang walang tigil na kasipagan at positibong energy at paging isa sa pinakamaaasahang mukha sa ABS-CBN Studios, ang balitang ito hindi lang basta showbiz chika o panandali ang chismis. Ito ay isang malaking structural na issue na humahawak sa mga sensitibong paksa tulad ng network discipline, ang limitasyon ng live television humor, ang responsibilidad ng mga host sa harap ng kamera at ang matinding pressure na kinaharap ng mga digital era celebrities sa bansa. Ang ulat na ito ay isang malalim na objektibo at komprehensibong pagsusuri sa likod ng mga eksena ng kontrobersyal na suspensyong ito. Hihimayin natin ang mga posibleng sanhi ng panloob ng pamamalakad ng ABS-CBN at ang Movie Television Review at Classification Board MTRCB, ang reaksyon ng publiko at ng iba't ibang henerasyon, partikular na ang Gen Z at Millennials, at ang pangmatagalang epekto nito sa karir ni Miss Kim Chiu at sa mismong noontime show gamit ang mapanuring mata ng media, sociology at pop culture analysis. Ating alamin kung bakit ang pangyayaring ito ay tinuturing na isang malaking cultural reset sa telebisyon ngayong 2026. Ang persona ni Kim Chiu at ang kanyang tungkulin sa It's Showtime. Upang maunawaan kung gaano kabigat ang balitang ito, kailangan muna nating balikan kung ano nga ba ang kinatawan ni Kim Chiu sa modernong telebisyon mula nung pumasok siya sa industriya noong 2006 bilang kauna-unahang big winner ng Pinoy Big Brother Teen Edition. Si Kim ay binuo ng ABS-CBN bilang isa sa kanilang pinakamahalagang asset. Siya ang itinuturing na ultimate multimedia idol dahil sa kanyang kakayahang mag-akto sa mabibigat na drama, sumayaw sa asap, magbida sa mga pelikula at mag-host ng mga malalaking programa. Ang kanyang pagpasok sa It's Showtime noong panahon ng pandemya, isang era kung saan ang industriya ay lugmok dahil sa pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN, ay nagsilbing isang malaking turning point sa kanyang karera. Sa isang pagkakataon kung saan ang bansa ay nakaranas ng matinding kalungkutan, ang kanyang natural na pagiging masayahin, ang kanyang medyo sablay ngunit nakakaliw na mga hirit tulad ng iconic na bawalang lumabas meme at ang kanyang kawalan ng takot na magmukhang katawa-tawa ay nagbigay sa kanya ng isang natatanging pwesto sa puso ng mga manonood. Si Kim Chiu ay nagsilbing sunshine o pampasigla ng programa tuwing tanghali. Kung si Vice Ganda ang utak na nagbibigay ng matatalas na komedya, si Kim naman ang puso at ang tumatanggap ng mga biro ng may malawak na ngiti. Ang kanyang kawalan sa programa kahit sa loob ng ilang araw o linggo ay lumilika ng isang malaking puwang sa energy ng entablado. Isang bagay na mabilis na napapansin ng mga masusugid na taga-subaybay. So ano nga bang anatomy mo ng suspension sa
sa live television. Ang live television ay isang mapanganib na sining. Walang safety net doon, walang take two, at walang pagkakataon na i-edit anumang salita o kilos na lumabas na sa ere. Sa ilalim ng kasalukuyang regulasyon sa Pilipinas, ang mga noontime show ay palaging nasa ilalim ng microscopic na pagbabantay ng dalawang puwersa, ang Internal Standard Committee ng mismong network at ng MTRCB. So ano nga ba yung tinatawag na panloob na disiplina network or ABS-CBN self-regulation? Taliwas sa paniniwala ng marami na ang suspension ay palaging galing sa gobyerno. Ang malaking media at network tulad ng ABS-CBN Studios ay may sariling nakapakahigpit na code of ethics ang broadcasting standard. Ang mga patakarang ito ay binuo upang proteksyonan ang network mula sa mga posibleng demanda at pagkawala ng mga malalaking advertisers o mga sanction mula sa mga ahensya ng gobyerno. Kapag ang isang host ay nasangkot sa isang insidente, ito man ay hindi nararapat o salita, slip of the tongue, isang biro na lumagpas sa linya ng kagandaang asal o isang issue na may kinalaman sa kanyang personal na buhay na nakakaapekto sa imahe ng kumpanya, ang management ay may karapatan na magpatupad ng preventive suspension or disciplinary suspension. Ginawa ito para parusahan ng mga artista sa isang malupit na paraan, kundi para bigyan ng produksyon ng panahon na palamigin ang issue or cool off at ayusin ang relasyon sa mga naapektuhang sektor. Meron din pangalawa ang tinatawag na MTRCB modernong era. Sa nakalipas sa mga taon ng MTRCB ay naging mas aktibo sa pagsubaybay sa mga noontime show. Ang nakarang insidente ng pagpapatawag ng host sa It's Showtime ay maging tatunggali nitong programa ay nagpapakita na ang gobyerno ay may mababang antas ng toleration para sa mga formula ng entertainment na itinuturing nilang hindi angkop para sa mga bata or not child-friendly. Dahil ang mga programang ito sa tanghali ay general patronage rating, ang bawat hirit ay dapat ligtas sa buong pamilya. So, ang pagsusuri, yung tinatawag mula sa clout hanggang sa tunay na suporta. So, yung balita po tungkol sa suspension ni Kim Chiu ay mabilis na hinati ang opinyon ng publiko sa internet na nagpakita ng magkaibang kultura ng pagkonsumo ng media sa pagitan ng mga nakatatandang henerasyon at mga kabataang Gen Z. Ang pananaw ng traditional na manonood or boomers at Gen Z para sa mga nakatatandang sektor. So, lumabas po yung mga balita na si Miss Kim Chiu daw ay sinuspend daw siya ng ABS-CBN dahil sa mga sunod-sunod na mga pangyayari na parang sinasabing hindi raw di umano nagugustuhan ng mga manonood yung kanyang mga ginagawa ng live. Pero according po sa mga boses ng ABS-CBN ay walang katotohanan yung mga balitang ito. It's just so happen na meron tayong tinatawag na cancel culture or the irony of cancel culture. Habang ang ilang sector ay sinusubukang i-cancel si Kim Chiu dahil sa kanyang naging pagkakamali. Ang kanyang malaking fandom, ang mga Kim Chiu fans at mga taga-suporta ng kanyang tambalang Kim Pao kasama si Paolo Avellino ay mabilis na gumawa ng counter movement. Ang mga hashtag tulad ng We Stand With Kim Chiu at Free Kim Chiu ay naging top trending topic sa X sa loob ng ilang oras. So, ang pagkakaumay ng overregulation, marami sa mga Gen Z na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa tingin nila ay masyadong sensitibo na sistema ng telebisyon sa Pilipinas. Ikinukumpara nila ito sa mga international streaming platform tulad ng Netflix o YouTube, kung saan ang mga komedyante at host ay may malawak na kalayaan na magpahayag ng kanilang sariling wala ng takot na masuspinde. Para sa kanila, ang live TV ay unti-unting namamatay dahil sa sobrang takot sa kontrobersya. So,